mga Chinese nationals ang ikta-iktaryang palayan sa Nueva Ecija na binabayaran ng 70,000 pesos kada ektarya para taniman ng binhi. Ang na-harvest sa mga palayan, dinadala sa China at binabalik sa Pilipinas para ibenta sa mas mahal na halaga. Kinumpirma ng kapitan ng barangay, Pasong Inchik sa BNC na si Teresito Bugtong na matagal nang nangungupahan ng palayan ang mga Chinese nationals sa kanilang lugar. Unang-una po sa magsasaka, pabor po sa kanila yon. Kasi yung bukid po, upahan po ng 70,000 per hektar. Wala na po silang gastos doon. Samantala pag magsasaka po yung isang farmer sa isang hektarya, swerte na po kung 20,000 yung kikitain mo. Hindi raw nagpapakilala ang mga dayuhan at gumagamit sila ng mga tauhan na galing pa sa Mindanao para sa negosasyon at pagbabantay sa mga palayan. Kung pumasa ang lupa sa requirement ng Chinese nationals, nagbabayad agad ang mga ito. Pero wala raw kasulatan ang mga negosasyon. Sa bawat barangay, mayroong 20 hectares na inuupahan ang mga Chinese nationals. Bagay na ikinakabahala ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kailangan imbestigahan natin yan with, of course, the Armed Forces of the Philippines and the Department of National Defense. Kailangan alamin natin yan kasi mamaya strategically talagang pumuesto sila dyan for some reason. So dalawa lang ang tinitingnan natin do. They can be a threat to national security or they can be a threat also sa food security natin. Malaki rin daw ang nagiging impact sa kalikasan ng pangungupahan ng mga dayuhan. Sinisira nga nila yung natural resources natin. Even kung matatandaan mo, yung may mga pogo hubs tayong natuklasan na ang ginagamit nila is yung mga power pumps. Tapos ang kinukunan nila yung mga deep well power pumps. Ngayon, ang kinukunan nila ng tubig, yung mga magsasaka natin. So nangyayari, yung paligid, kung saan merong pogo, natutuyo yung tubig doon. Kasi nga, may mga super pumps sila. Kinukuha nila yung pinakamalalim na tubigan. At siyempre, yung mga magsasaka natin na gumagamit lang ng ordinaryong poso, nawawalan sila ng tubig. Sisilipin din ng PAO kung may kaugnayan ba itong mga dayuhan sa mga iligal na pogo at kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. It's always a national security concern as far as the commission is concerned and the other agencies that are looking into these issues. We look at this seriously in as much as with regards to Bamban. Take note that Alice Leal Guo or Guo Ping is not a Filipino national, yet was able to procure 7.6 hectares of land. This may not be isolated cases. May mga dokumento na ding hawak ang Solicitor General na galing sa Quadcom ng Kamara na nag-iimbestiga rin sa Pogo scandal. Umaasa ang mga mambabatas na mauuwi ito sa mga kaso at forfeiture proceedings. Bawal kasi ang 100% land ownership para sa mga dayuhan, ayon sa 1987 Constitution. Para sa agenda, Nancy Carvajal, BNC.